Update sa power restoration sa mga lugar na tinamaan ng mga nakaraang bagyo. Ating aalamin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusek Mario, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat, Ma'am Cheryl and Sir Joey, lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Yusek, ano po yung pinakahuling update sa porsyento ng na-restore na po na power sa mga lugar na matinding sinalanta ng mga nagdaang bagyo? Sa ngayon po, ang ating pong minomonitor ay dalawa pang bagyo, yung pong Tropical Cyclone Tino at yung Tropical Cyclone Juan. Doon po sa Tino, ang naapektuhan po nito ay kalakihang Visayas region kung saan 107 out of 109 municipalities na po ang na-energize natin, or about 98%. Pero meron pa po tayong 123,283 consumer connections na hindi pa natin natatapos. Ito po ay nasasakupan ng 9 na electric cooperatives at 5 probinsya sa 4 po na region sa Visayas. Pagdating naman po sa Typhoon 1, dito po malaki-laki pa ang ating minomonitor. Ang minomonitor po natin ay 23 electric cooperatives pa na nasasakupan po ng 19 na probinsya at 7 region. Kung saan po, meron pa po tayong 298 out of 308 municipalities na bibigyan ng serbisyo ng kuryente or 96.75%. Dito po ay meron pa tayong 365 to 166 consumer connections na hindi pa natin nabibigyan ng serbisyo. Yusek, linawin lang po natin, sa kabuuan, ilan pa po yung natitirang households na wala pa rin kuryente at saan-saan pong mga lugar ito? Bali kung pagsasamahin po natin yung dalawa, umigit kumulang po na 500,000 pa po halos na consumer ang hindi pa natin nabibigyan ng koneksyon. At ito po ay ang kalakihan ay nasa, pagdating po sa Visayas, ito po ay ang Negros Island at saka Central Visayas, Region 7 and Region 8. Pagdating naman po sa Luzon, ang ating po ito po medyo malawak-lawak pa tayo kasi nako-cover po nito from Ilocos hanggang sa Bicol Region. At ang pinaka-nahihirapan po tayo magkaroon ng kompleto o maitaas natin yung ating serbisyo ay nasa Nueva Vizcaya, sa Quirino, sa Aurora, at sa Camarines Sur po, kasama na po ang ating Catanduanes. Alam naman natin, Yusek, na nasa recovery phase po ang marami sa mga lalawigang naapektuhan po ng bagyo. Pero kung mamarapatin nyo, meron po bang target date kung kailan po ganap na mare-restore yung power supply dun sa mga nabanggit nyong lugar? Base na rin po sa kautusan ng ating mahal na Pangulo, kailangan po mapailawan na natin o mabigyan na natin ng serbisyo ng kuryente ang lahat ng konsumidor natin bago magpasko. Ayaw naman po natin na maging madilim ang ating pagdiriwang ng Pasko. Ngunit hindi po namin ma-commit na lahat po ay mabibigyan ng serbisyo ng kuryente, lalong-lalo na po doon sa mga areas na yung pong mismo mga kabahayan o yung ating mismo mga konsumidor ang naapektuhan. Bukod po rito, may mga areas po na hindi pa rin nararating ng ating serbisyo ng kuryente sa kadahilanan pong inaccessible pa po ang mga areas na mga ito. Yusek, kamusta naman po yung deployment ng mga tauhan po ninyo para sa power restoration? Kinailangan nyo po bang magdagdag para mas lalong mapabilis ito? Opo, kailangan po natin patakbuhin yung ating tinatawag na task force kapatid doon po sa ating mga areas na kailangan natin mabilisan. Kung saan po, meron po tayong halos 36 electric cooperatives na nagko-contribute po or tumutulong sa iba't ibang mga electric cooperatives din na naapektuhan po ng ating bagyo. Ito po ay binubuo ng halos, bibilangin ko lang po, bali 71 ECs po yung mga nag-contribute kung saan meron tayong 73 na teams at halos 500 po na crew na dineploy.
Yusek, kanina nabanggit nyo po na meron talagang mga lugar na inaccessible pa rin. Ano pong mga probinsya to at bakit po nahihirapan talagang ma-energize silang muli? At ano po yung remedyo natin ngayon, lalo na po dun sa mga geographically isolated at far-flung communities? Actually po, narating na naman po natin yung kalakihan ng mga lugar. At ang inuuna po natin yan na mabigyan ng serbisyo ng kuryente ay yung ating pong mga ospital, ang ating pong mga local government facilities, yung pong serbisyo natin ng tubig, at kung hanggat maaari po yung mga commercial centers na nag-host po ng mga ATM machines natin para po sa withdrawal ng ating mga pera. Ang mga nahihirapan po tayo, kagaya po sa Catanduanes, is yung po mismong marating natin yung mga bulubunduking mga consumer natin, ganoon din po sa Aurora at sa Mountain Province. Kasama na po sa mountain area po ng Kalinga at Ifugao. Yusek, kamusta naman po yung pakikipagtulungan ninyo sa local electric cooperatives, pati na rin po sa mga LGU, para mas mapabilis ang power restoration? Yun po yung malaki pong pasasalamat natin, unang-una, sa ating pong task force kapatid, dahil sila po ngayon nag-deploy mga tao, pero malaki rin po ang pasalamat natin sa local government units kung saan po sila po ay nagbibigay ng access at tumutulong po sila para po sa welfare naman ng ating mga task force kapatid members. Alam naman po natin na itong mga ito ay galing sa ibang lugar, kung saan po sila abutin ng gabi, doon na po sila nagpapahinga. Kaya ang mga LGU units po natin, nagbibigay po ng access, nagbibigay po ng pagkain, at kung kanila pong pwedeng matulugan. Kanina po nabanggit nyo, Yusek, na ang direktiba po ng Pangulo ay ma-energize po ang mga naapektuhang lugar bago po magpasko. Meron po bang concerted effort o pakikipagtulungan sa iba pang mga national government agency para mapabilis po ang pag-re-energize po? Kasi ang DOF po nag-commit po talaga sa post-UAN recovery. So, meron po bang tulong na matatanggap din ang DOE para mapabilis ang restoration efforts? Tama po yun. Tumutulong po sa atin ang iba pang natin mga ahensya na siya pong nandun doon mismo sa ating mga lugar ng kalamidad, kagaya po ng DILG, DSWD, pati na rin po doon sa mga access natin sa paggawa ng mga karsada kasama na po ang DPWH. At siyempre po, nakikipag-coordinate po tayo doon sa overall team po ng pagre-restore yung ating pong OCD dahil sa kanila po nagagaling marami nating information na nako-cover po ng NDRRMC. Yusek, meron po bang nakalaan na financial o di kaya technical assistance ang DOE para po sa electric cooperatives na matinding napinsala ng bagyong Tino at Uwan, lalo na yung meron pong mga nasirang transmission at distribution facilities? Ang unang-unang pong tinatap natin ay yung pong tinatawag nating Energy Resiliency Fund ng ating electric cooperative. Ito po ay isang batas kung saan po meron tayong pondo na nakalaan taon-taon para na nga po dito sa mga kalidad na ganito. Kung saan po naman, ang namamahala po niyan ay ang ating National Electrification Administration. By the way po, nais ko rin po banggitin sana na isa pong malaking tulong na naipahatid po ng ating National Electrification Administration, hindi lang po dun sa pag-organize ng Task Force Kapatid, ay yung kanila pong regional hub kung saan po naging available yung mga materyales na kailangan para po sa restoration. Ganun din po sa pamamahala ng ating Energy Resiliency Fund. Yusek, habang puspusan po yung restoration efforts, paano naman po tinitiyak ng DOE na stable po at reliable po yung power po doon naman po sa mga lugar na hindi naman naapektuhan? Patuloy po ang pagmomonitor ng Department of Energy sa kalagayan po ng ating electricity services. Kung saan po ay regular, araw-araw natin minomonitor ang mga power facilities, mga transmission line, lalong-lalo na po nagkaroon po tayo ng yellow alert po sa Visayas. Kaya bawat planta po ng kuryente ay kinakailangan pong kausapin natin, pag-reportin natin para malaman po natin kung kailan po sila makakabalik sa serbisyo.
Yusek, ano naman po ang nakikita ng DOE na pangmatagalan na solusyon para maiwasan po yung mga matagalang power interruptions? Naaayon na rin po sa ating polisiya na Build Back Better sa halip po na harapin natin yung ating mga kalamidad o yung epekto ng kalamidad nila negatively. Tinitingnan po natin ito positively kung saan pwede natin i-apply yung Build Back Better policy. So, iaangat po natin ang antas ng pagre-restore. Hindi po tayo repair. Ang ginagawa po natin ay rebuild. Kung saan pwede po natin itaas yung antas ng mga kalidad ng mga ginagamit natin mga materyales sa pagtatayo po muli ng mga facilities natin. Kagaya po ng poste, kung ang mga poste po natin ay dating ang standard ay naaangkop lamang sa 150 kilometers per hour, ito po ay iaangat natin ng hanggang 180 to 200 kilometers per hour para naman po ito ay mas maging matibay at maging resilient po sa mga darating pang kalamidad. Yusek, sa ibang usapin naman po, ano naman po yung update sa mga pagsisikap po ng DOE na mas masimplify pa yung discount initiative sa electricity consumption sa ilalim po ng Lifeline Rate Program? Ay, maraming salamat po sa inyong katanungan. Sa ngayon po, magkasama po ang Department of Energy at ang ating Energy Regulatory Commission sa pagre-review po ng lahat ng guidelines natin at policy regarding dito sa Lifeline Rate. Alam po natin na magkakaiba ang pagbibigay po ng subsidy dito sa ating Lifeline Rate consumers dahil po nababase po ito sa kakayanan mag-provide ng subsidiya ng ibang mga consumer, particularly po doon sa franchise area ng kanilang mga ginaganapan. Sa ngayon po ang pinag-aaralan po natin ay baguhin ang implementing rules and regulation ng ating expanded Lifeline Rate Subsidy Act kung saan po ang Energy Regulatory Commission naman ay magbabalangkas ng panibagong rules, regulation, and guidelines. Dito po, pinag-aaralan po natin na dapat bang maging pare-parehas na lamang ang threshold ng lahat ng electricity services at kung saan po magkakaroon po tayo na ang koleksyon ng subsidy ay naaayon na rin sa pangkalahatang koleksyon. Ito po ay pwede nating ihalin tulad sa tinatawag natin feed-in tariff allowance kung saan fixed po ang ating kinukuha sa mga nagbibigay ng subsidy. Ito po ay pinupul yung pera. Meron po magkakaroon po tayo ng administrator ng fund kung saan po standard na po yung qualification ng ating mga Lifeline Rate Subsidy qualifiers. Bukod po rito, sa halip po na isa-isa na mag-register ang bawat qualified consumers natin, pangahawakan na lang po ng ating mga distribution utilities at electric cooperatives yung listahan po ng ating mga 4Ps. Kung nandun po sila sa listahan at nandun po din po ang kanilang konsumo ay nandun po sa standard or doon sa threshold, then automatic na po yung kanilang pagka-qualify. Hindi na po kailangan magkaroon pa ng panibagong registration. Pangalawa po, kung meron naman pong hindi na cover ng ating pong listahan, then doon lang po tayo magpo-produce ng dokumento na nagse-certify na sila ay isa sa mga pwede maging qualify, either member ng 4Ps na hindi lang nalista or yung po kanilang income ay below the poverty threshold. Ayan, Yusek, bilang panghuli na lamang po, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga probinsya po na apektado ng nagdaang dalawang bagyo, in terms of yung kung kailan po manunumbalik po ang serbisyo sa kanilang mga lugar. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sa pangalan po ng ating kagawaran ng enerhiya, lalong-lalo po ng ating kalihim na si Secretary Sharon Garin, kasama na po natin ang ibang mga ahensya natin sa energy family na tumutulong po, kagaya po ng National Electrification Administration, the National Power Corporation. Tulong-tulong po sana tayong lahat. At tayo po para po maibalik kagad natin ang serbisyo ng kuryente. Pipilitin po natin na maisakatuparan na mapaliwanag natin at magkaroon muli ng serbisyo ng kuryente. Hindi na po natin hihintayin ng Pasko kung saan po ang task force kapatid naman natin na ating pinasasalamatan din ay tumutulong at nakikiisa para po sa madali ang restorasyon. Umaasa po kami na sa pagtutulong-tulong po ng lahat,
ito po ay ating mararating. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan.